Good morning, maayong buntag, maayong bungkag sa mga nabungkag, sana all. Sana all na lang talaga tayo. I'm happy for you guys, by the way. If nabungkag kayo ngayong umaga, may it be nabungkag sa blessing, nabungkag sa pera, nabungkag sa opportunity, nabungkag dahil first day nyo sa work, nabungkag dahil in love kayo, go for the gold. I'm happy for you. There's no reason for me to be bitter regardless of how my story turned out. Oh, ang daming arte ni Madam Aga pa. But anyway, like I was saying, there's no reason para maging bitter sa kwento ng buhay ng iba. I always tell you guys this same thing. And by the way, time check natin ngayon, it's almost 10:30 ng umaga. I was already up around 7, pero dahil late ako natulog kagabi, I decided to stay muna, maghiga-higa muna para ma-enjoy ko naman yung kama ko guys, no? Minsan kasi naisip ko yung kama ko, talagang hindi na sa akin guys, kama ng buong pamilya. Kasi alas 3 pa lang ng umaga, si Chico tumabi na sa akin, inutusan pa ako guys, magkuha ng short pan niya kay nabasa ng ihi. Tapos sabi niya sa akin, Mama, palit daw siya ng shorts. Madilim kasi, so kinunan ko siya ng shorts. Ngayon, pagkahiga niya sa tabi ko, nagkumot ako. Sabi niya, wala akong kumot. Wala daw siya kumot. Binigay ko sa kanya lahat kumot. Sabi niya, hindi pwede. Tayo share. Binigyan niya ako kumot. Alam niyo guys, don't get me wrong. I'm not trying to defend Chico. I know what you see is what you get with him. And I was always direct to you pag sinabi ko na si Chico ang batang Quiapo, batang Tondo, batang Kanto, batang, alam niyo na yon, 'di ba? Pero when it comes naman sa pagiging malambing and sweet, wala namang makakatalo pagdating kay Chico. Lahat naman sila sweet. Pero there's something with Chico na talagang iba yung pagkalambing niya. Kung gaano katigas yung ulo niya, kung gaano siya feeling nyo tapang-tapangan in front of the camera. Behind of the camera, maraming moments na sobrang napaka-romantiko ng anak kong yan. Just yesterday, nahuli niya ako natutulog, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Nahiga ako guys, nakatulog ako. Maya-maya, pakala ko pa naginip lang. May pumasok sa kwarto, tapos hinawakan yung ulo ko. Tapos sabi, my mommy is sleeping. Tapos nag-kiss sa aking noo. And then, hinawakan ulit ang ulo ko, then umalis. Akala ko, napaka-perfect ng moment no? Napaka-perfect ng moment. Na parang ang hirap paniwalaan na anak ko yun, si Chico yun. Pero nung nagising ako, sabi ko, wait lang, panaginip ba yun? Maya-maya, pumasok siya sa kwarto ko, tinanong ko siya ulit, sabi ko sa kanya, Nak, pumasok ka ba sa kwarto ko? Sabi niya, yes, ma'am, kasi hinanap kita, chinek ko kung anong ginagawa mo. Nakita ko natutulog ka, so halo-halo Tagalog, English na siya. Nakikita ko natutulog ka, so I just kissed your head and I left. So it was not a dream after all. So, again, don't get me wrong, dinidisiplina ko yung anak ko, and I always tell you guys na ako po ay naniniwala sa palo. Sorry sa mga parents na nanonood na hindi naniniwala ng palo. Alright? We have our own parenting strategy. Kahit kami magkakapatid, 8 kami, lumaki kami sa palo at saka kurot. Kurot galing kay mama, palo na parang walang umaga kay papa. So, ako naniniwala ako sa palo para klaro tayo. But there's a certain age na hindi na ako namamalo talaga. For example, 9 years old. Ganon. 8 years old, dapat pinapaintindi ko na malaki ka na. Kung naiintindihan mo ako before, mas naiintindihan mo ako ngayon. Hindi ko kailangang ulit-ulitin. Okay? So, talagang namamalo ako sa mga anak ko. And I know, nakikita ninyo minsan, hindi ako ganun ka-aggressive no, sa camera pag disiplina kay Chico. Pero believe me guys, alam ng mga tao dito sa bahay na kapag ako pag talagang naubos ang pasensya ko, bukod sa face the wall ka, talagang namamalo po ako. Okay? Pero yung pagpalo ko kasi, hindi ako yung palo na mag-iiwan ng marka. Yung palo na talagang grabe, na talagang, dati kasi si papa namin guys, wala pa na uso yung mga tulpo-tulpo na yan, mga tao na nakikialam paano ka magdisiplina ng sarili mong anak. Grabe, yung tatay namin, kahoy ng bayabas, ang sakit guys, grabe, sobrang sakit. Tsaka yung belt, di ba mga belt dati nung unang panahon, mga balat ng baka, grabe guys, sobrang sakit talaga.
Yung parang ang sarap na lang talaga ilayas, pero wala ka namang magawa, kaya wala ka namang pagkain pag naglayas ka. Sa inyo, Miss Hana, anong gamit sa inyo magdisiplina? Pinapanood din sa asin. Oh, Tapos, mm. hanger o walis ting-ting. Sakit pa kinamang. Yes, so kay Miss Hana, narinig niyo yon. Hanger, walis tingting, at luhod sa asin. Never ako nakapag-try luhod asin. Sakit Tsaka yung pasok sa sako. Kasi alam ko, totoo din yan eh. Wala ko katry sa pasok sa Parang sa mga lolo natin, lolo papa natin, pasok sa sako. Pero sa amin talaga magkapatid guys, si papa namin, pag may sinabi siya tas hindi nasunod, promise talaga. So anyway, ngayong panahon na to, iba na, no? Iba na. Kasi, okay, naintindihan ko naman kasi may mga parents naman talaga na sobra din. Pero, you don't, ang hirap eh, no? Ang hirap. Sa ngayon na si Chico nasa loob ng kwarto ko, naka-face the wall kasi may ginawa siyang napakalaking kasalanan, which is kasalanang bata. Pero this is something na inuulit-ulit ko sa kanya. Ilang beses na. Napaiyak niya talaga si Bunny ngayong araw. Okay? At sa mga nagmamahal kay Bunny, wag po kayong mag-alala. Mahal ko din si Bunny. Mahal namin ng mga bata si Bunny. Mahal ng buong pamilya si Bunny. And talaga namang, kaya si Bunny ay talagang lagi naming sinasama. And sa mga nagsasabi, dapat may day off si Bunny. May day off po si Bunny talaga. And hindi lang siya nagka-day off lately kasi marami siyang ginawang papeles for this month of May. Lumabas para mag-asikaso ng mga IDs niya, lumabas para mag-asikaso ng mga passport niya. So talagang apektado lahat ng schedule ngayong buwan. Pero normally, may day off po si Bunny kung saan pag nagkasweldo siya, namamasyal siya mag-isa or umuwi siya sa kanila or nakikipag-banding siya sa mga tiyo at tiya niya. Okay? So ako naniniwala ako guys, din na kailangan din nila mag-take a breathe, no? Kasi kahit ako guys, na-overwhelmed din ako, naboburnout din ako. So kung naboburnout ako, how much more sila? Actually, mas gusto nga ni Bunny pag wala ako eh, kasi yung mga bata, mas gara sila guys, basta na ako. Okay? Sorry sa Bisaya, pero pag andyan ang nanay, kasi siguro nanay ko yan eh, 'di ba? Iba ang ugali ng mga bata pag nandyan ang magulang, totoo yan. Totoo yan, kaysa sa ibang tao. Alright? Pag nanay lang, daming arte eh, no? Anyway, andito na ako ngayon sa aking shop, nagtatrabaho. This is part of my routine. Kasama ko si Miss Hana, big shout out kay Miss Hana. And finally, Miss Hana and I are open and now moving to the next step. We are looking for another staff. Pero for the other staff, itinoka ko kay Miss Hana yan kasi gusto ko yung staff na papasok, maka-jibe, may chemistry. Sana all chemistry. Wag lalaki ha. Baka mamaya lalaki. Baka mamaya lalaki na verhen. Wag lalaki, sabi ko sa'yo, babae. Ay! Rated PG. Guys, wala ka namang mic, okay lang. Sabi ni Miss Hana, yung maginoo, yun. Pero medyo, makulit, para may kakulitan. Yung maginoo na may bigote, ganon. Para ma-enjoy naman yung live selling natin, may kakulitan si Miss Hana, no? But sabi ko sa kanya, Miss Hana, kuha ka ng someone with chemistry. Tapos, kinang-kinang talaga yung mata ni Miss Hana. Hoy, hindi ibig sabihin may chemistry, yung jowa belt, ha? So, ngayon, nag-iisip kami ni Miss Hana of adding another person dito sa aming maliit na bodega. Inshallah, we have plans. But inshallah, we are praying na it will happen. Kasi syempre, like I said, it's enough already that we're planning for our life, you know. Sometimes we have plans, big plans, but God's plan is bigger. And wherever it is going, what's important is masaya tayo. Masaya yung puso natin, peaceful, payapa yung utak natin. Some things matter most, guys, than money. Char. Char lang. Kailangan pa din namin ng pera, Lord. Mukhang pera pa din. And, as nagbablog ako dito, may trabaho kasi ako, guys, model ako ngayon. Ang isa sa responsibilidad ko, bukod sa magbili ng mga stocks natin dito, makipag-usap sa mga supplier, ay mag-modeling at mag-live selling. Si Miss Hana naman, dati behind the camera, ngayon nasa front ng camera na siya. She's comfortable and I'm very happy. Sa mga nagtatanong nasaan si Miss Giselle, again, si Miss Giselle ay nagtatrabaho na po, full-time job sa isang napaka-excelente na hardware. Her health is getting better. Pag nagkikita kami, we do it together, we do catch up. Ayan, nagkikita pa din kami ni Miss Giselle and I think next week magkikita kami. So,
she's okay. Maraming salamat sa lahat na nagkumusta kay Miss Joselle. I know you guys have learned to love her just like how you learned to love my family and my other staff. Miss, sana hindi pa siya talaga out sa ating vlogging because she's not yet that comfortable. And of course, hindi tayo mamimilit, guys, no? Kung kailan nila gusto na lumabas, if they don't want to be a part of the vlog, okay lang din. Wala namang problema. But Miss Hannah so far is doing an excellent job para sa Mayumi Thailand Closet. A big shout out sa lahat sa inyo na nandito sa YouTube family natin, na lumilipat sa Facebook page natin na Tindera sa Africa at Mayumi Thailand Closet para bumili at suportahan ang buhay namin ni Miss Hannah as single nanay. Yan. Kasi alam nyo guys, pag anyway, next time makikilala nyo din si Miss Hannah ng buo. But Miss Hannah is a single mom, a solo mom, like me. Dalawa ang anak ni Miss Hannah. Magkaedad si Kahil, no? Tsaka si Hailey. Ay, bata pa pala si Hailey. Pero yung isa, yung bunso ni Miss Hannah na lalaki, kaedad ni Chico. Pero, oo, pero mas mabait yon kesa kay Chico. Fights ba? Para din si Hobie. Okay. Anyway, guys, I will give you a sneak peek of today's trabaho namin ni Miss Hannah. Ang gagawin natin ngayon ay treadmill modeling. Okay. Si Miss Hannah maganda din mag-modeling pero hindi siya sanay sa treadmill. Dahan-dahan natin siyang tatanungin kung makapag-model siya ng mga damit natin. But it's nice to have someone na mas a bit bigger para meron talaga tayong basihan pagdating sa mga damit. Kasi syempre yung ginabenta namin guys, free size na talaga kami 95% of the time. Okay? So sa mga naghahanap ng sizes na dyan na XS, mahilig kayo sa sexy, sa long sleeve, sa long dresses, maxi dresses, cocktail dresses, long pants, co-ords, pantulog, sportswear, t-shirt, makompleto tayo. So please try to visit our page, Tindera sa Africa at Mayumi Thailand Closet. Also, if you are interested guys na mag-wholesale, ayan, from 50 ses, 25,000 pesos, pataas and you want to start your business from home, from your own bedroom, pwedeng-pwede. Mag-inbox lang kayo ulit sa Facebook page namin, Tindera sa Africa at Mayumi Thailand Closet. At para sa lahat ng gustong mag-wholesale, huwag kayong makipag-transact ng walang video call. Either si Miss Hannah or ako yung makakausap ninyo. Again, wholesaling starts from 25,000 pesos to 50,000 pesos. I do highly recommend magsimula kayo sa pantulog na premium from Vietnam. Napakaganda. Diyan din ako nagsimula. Tsaka mga oversized t-shirt. And also guys, abangan ang nalalapit naming pag-alis ng mga bata. Ayan, magtatrabaho na tayo. I'll see you guys shortly. Papakita ko sa inyo yung behind the scene, syempre. So, how do I do my work? Alam nyo naman yung shop natin ay maliit lang. This is just 2.5 or 3 by 8 approximately. Okay? Ito yung backdrop natin for today's modeling. Ito yung lamp na nabili ko lang sa Shopee. Meron siyang 3 different colors. I'm going to use this color. And this is me preparing. Ayan, kita nyo naman guys. Ang aking outfitan ay La Cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Yes. So guys, maraming nagsabi naman pumayat ka talaga, ganito ganyan ma'am, anong ginawa mo? I reduced rice sa diet ko. Everything else is there except sa junk food. I do junk food pero very rare. And then rice talaga ang pinakamalaking tinanggal ko sa diet ko. Rice caused bloating and weight gain na hindi mo maintindihan. Ang pangit talaga tingnan. So, finally, at 54 kg, this is how I look. Hindi mo naman masabing payat, no? But at least I would say na I don't feel as bloated. Nakakain pa din ako ng rice once in a while, pero very controlled portion na siya. So, eto na yung aming setup. Eto yung aking treadmill. Eto yung aking mga fake na mga plants na nabili ko sa Mandawi Foam. I also have here my tripod.
Isa din to sa ginagamit ko, itong tripod natin na meron siyang remote control. We also have our, ano pa bang ginagamit namin ni Miss Hannah? I think ito lang naman. Then, cellphone para may music. So, ito yung target natin na angle. Ayan, dyan na angle yung target natin, guys. So, magsisimula na po ako. Mamaya papakita ko sa inyo few samples. But right now, I have to set up my modeling na. I'll see you guys for today's episode. A few moments. Okay, guys. Finally, ako'y nakaabot na. Time check natin, parang alas 6 na ata ng gabi. Kakauwi ko lang, guys, kasi kanina pagkatapos ko magtrabaho, pumunta ako sa city. Pumila sana ako para sa uniform ni Chico kasi chocolate brown yung kulay ng uniform niya. Sa kindergarten 1. Doon na siya sa eskwelahan ni Calby, parang layo nila, 1-2 classroom, ganun. Pero ang daming tao, so iniwan ko na muna. And then, nag-deliver ako ng mga order ng mga customer. Mamaya na lang gang. Nag-deliver ako order ng mga customer. And bumili ako ng kailangan sa bahay. Then konting grocery. Kasi wala nang tinapay yung mga bata. Tsaka cereal. Ayun. So, dumaan na ako. Dumiretso na ako dito sa aking maliit na bodega para sumilip. As you can see, guys, katulad nga ng sabi ko, maliit lang talaga tong bodega na to. Pero this helps with maraming bagay, mga expenses, mga bills, mga juice namin ng mga bata. At least dito, pag merong pumapasok, merong umiikot, nakakatulong pangkain no, ng mga bata, tsaka pang school nila, pang insurance nila, pag nagkasakit sila, konting labas namin sa mga dagat, ganun. So, at least nakakatulong din. At masaya ako dito. It's very, very therapeutic. So, ngayon, hindi masyadong busy. Half day ako nagtrabaho dito. Pero bukas, may live selling schedule kami. Kaya naku, kung sinong gusto sa inyo na magbili ng mga items namin, guys, maraming salamat in advance. Makikita nyo kami sa live selling bukas sa tindera sa Africa. And alam ko marami sa inyo pa din yung nagtatanong, no? Siguro hindi nyo ako mahanap or whatever. Pero pag nagtyaga kayo, guys, ngayon na mismo, wag nyo nang patapusin ng video na to. Pag pumunta kayo sa Facebook at hinanap nyo Tindera sa Africa with over 570,000 followers, yung may blue check, okay? Doon yung makikita yung mga live selling namin. And ito yung sinasabi ko sa inyo na open for wholesaling na talagang pinopromote ko sa mga gustong magnegosyo from home. Alright? Meron akong napakagandang offer na presyo para sa mga wholesaler starting 100 pieces and above dito sa ating premium Vietnam sleepwear. Bakit mo nasabing premium yan, madam? Sa lahat ng pajama sleepwear nakita ko, guys, na benta ko, ito talaga ang pinaka-the best. Kita nyo yung kanyang tahi, doble, yung kanyang quality, napakaganda. Okay, may bulsa left and right. Tsaka, makikita mo, no, hindi siya katulad ng iba, normal na standard na tela ng sleepwear na silk or cotton, ganun-ganun. Si cotton kasi, guys, madali magluyat-yat. Si silk naman, very see-through. So, etong tela na to, ang gusto ko dito, para siyang lounge wear, yung kanyang effect. Pwede ka biglang labas ng bahay, biglang grocery, biglang lipad sa airplane, o, diba? Biglang travel na nakapantulog sa sobrang ganda niya. And look at the vibrant colors, diba? Na kahit laban mo ng ilang taon to, hindi matatanggal yung kanyang kulay. And, ang napakaganda pa dito, guys, bukod sa may bulsa siya left and right, stretchable siya, kasya hanggang double XL. And hindi ko alam sa iba, ha. Ako kasi mahilig ako sa long sleeve pag natutulog, lalo na pag may aircon or pag malamig yung pinupuntahan namin ng mga bata. Pero yung iba, mahilig sila sa short sleeve. But this is how it looks. Apakaganda talaga, guys. So, hindi lang to good for retail, no? Sa mga gustong mag-retail, again, makikita nyo kami nagla-live selling. May mga real videos ako na minodel ko lahat ng design ng premium Vietnam sleepwear natin. And then also, pwede kayong mag-screenshot doon and inbox nyo sa amin kung ano yung napili ninyong design. Sa mga taga-abroad naman na gustong magsimula ng negosyo, let's say gusto nyo itry yung kapatid ninyo, ate ninyo, mama ninyo, or sino ba, or mga lalaki dyan na nanonood, may asawa kayo, magaling magnegosyo, kapitalan nyo, 'di ba? 50,000 pesos, 100 sets ng sleepwear na to, they can start selling from home, from the dining area, from the living area, from the toilet, bahala na kayo saan kayo magbenta. Pero ako kasi, guys, alam ko, I feel you, kasi I started also sa mismong kusina ng bahay, dining area ng bahay when I was just starting. I-on ko muna yung aircon, kaya parang pinagpawisan ang lola ninyo, guys. Okay.
Wait lang Ayan. So, etong quality na to, like I said, this is free size. Kasya siya from extra small hanggang sa double XL. Okay? Napakaganda ng offer ko na presyo sa lahat ng mag-wholesale. Kasi alam ko, kayo pa yung magbibenta ng retail. So, konting-konti na lang yung akin para lang hindi naman malugi at magsara itong aking negosyo. What's the problem? Thank you. It's not me. It's Tita Bunny. Beth, did you fight again with your brother? He tried to beat me and I tried to Dili beat lagi him. magbit lagi. But he's the one who tried to beat me. He said, okay, get So up. I will give them away na lang. No. Oh, you don't want me to give them away but you are fighting with them. Mommy, last Oh? time. Your six-pack and your breast. Is this a breast? Yep. Last time, what happened last time? I don't know. Dili lagi mag-away ba? And how do you speak? You speak how? And I say, Mom, Nicely. Mommy, today again, they didn't give me a turn. We just watched the I don't want to Teen talk about the Titans. watch. I care about the manners. Kiss ako. Go na. I know. Oh, thank you for the flower, Mommy, like, Mommy, want Tita Bunny and Calby come back in? Can I run in this thing, Mom? Ay, hindi man good yan laruan, nak. Para man good yan sa work. Pero sige, you can try. O, sige, mamaya, you can try. Mamaya, you can try. Run? Wag lang ngayon, mamaya na. Kay plug in pa yan ni mama. Ha? You plug in? Mm-mm. You plug in now? No, mamaya pa. Close mong door dyan, kay mag-amoy paksiw ako dito. Alright. So, eto na siya guys, ang aking maliit na bodega at tindahan. Hindi nyo pa siguro ito nakita before. And by the way, kahapon, natawa ako kasi kahapon, meron akong comment na sinagot and then sumagot din siya ulit. Natawa ako, no, basahin natin yung mga comment. I-shout out natin mga comment ninyo doon sa recent episode. Hindi ko alam kung bakit biglang merong mga comment ako nababasa na mabubuntis ako, another baby, magsasama kami ulit ni Mr. Yiga. Saan ba? Saan ba yun banda, guys? Saan kailangan ko mag-flashback? Baka mamaya kailangan niyo ako tapunan ng asin pag nasabi ko yung ganun, no? But let me just see yung mga comment ninyo. Natutuwa naman ako, guys. Kasi alam niyo yung mga comment ninyo, akala niyo lang, hindi ko binabasa. Akala niyo lang yun. Binabasa ko yan lahat. Hindi lang ako makareply talaga lahat. Kasi alam niyo naman, minsan wala na talaga tayong oras. Saan ko pa ba ilalagay yan? But masaya ako sa mga comment ninyo. Ayun. Inis ako kay Mr. Yiga. Kay delay na ng sustento niya ngayong 3 buwan. O, di ba may karapatan na ako mainis sa kanya, guys. Wag mo ako paasahin, Dudong. Pinaasa. Okay. So, punta lang tayo dun, guys. Natutuwa ako magbasa ng mga comments ninyo. O, meron dito. Nag-reply, by the way, si Ma'am MD, ha? MD, shout out sa iyo, Ma'am. Okay. Maraming nakagusto sa t-shirt ko na glow in the dark. Glow in the dark yun, ha? Ma'am Dan Elumba. Gusto mo yung mga t-shirts ko, ma'am? Pangregalo sa anak ko, palit ko sinakday. Ma'am, punta ka sa tindera sa Africa, ma'am, ha? Marami akong ganyan na stock, ma'am. Nag-glow in the dark yan siya, ma'am. Pag gabi, nag-glow. Pag dark, nag-glow yan siya, ma'am. Okay? Then, may comment dito. Sabi ni Ma'am Lilia, I feel you, Miss Princess. Danas ko ang dinanas mo. Same tayo ng stand. Okay. My life in Australia, maraming salamat sa comment. Second chance? No way. I believe a snake will always stay the same. Nagpapalit lang sila ng skin. Ahas pa rin yan. Don't be too naive na naman kesyo nag-start na siya mag-send ng financial support. Wala pa yan sa pinagdaanan mo. Forgive but do not ever trust and forget. Totoo naman talaga. By the way, guys, no, you should, maybe nabasa nyo na yung words na, a woman will never forget how she was treated. O, diba, yan na naman yung mga golden words natin. A woman will never forget how she was treated when she was pregnant. Maybe she will forget the other things. Pero pag buntis yung babae, bahala kayo, hindi kayo mag-agree sa akin, how you were treated by your husband or ex-husband or your boyfriend, you will never forget. So for me talaga, with all those 3 kids na talagang tiniis ko, na binigyan ko ng chance after 1 kid, after the next kid, after the next kid, and then I realized this is not the kind of marriage I want
to have in my life, 'di ba? Kasi hindi ko na detalye sa inyo how I was being treated. Hindi man ako gimaltrato, hindi man ako physical maltrato, no? Pero yung bang care kasi buntis ka ng 9 months from the beginning up to the end. Yung wala, hindi ko maramdaman talaga na, alam mo yon na magkasama kayo ba na may partner ka, ano, 'di ba? So kawawa, guys, no. Imagine gitiis ko lahat 'yun, ito masigaga. Yan kasi ginasabi ko sa inyo, hindi naman talaga tama lahat ng desisyon ko, okay? If there's a regret in my life, it is not choosing a better father para sa mga anak ko. But of course, I am grateful tsaka blessed ako kay Kahil, kay Calby, kay Chico, at kay Mayumi. They are my life. Don't get me wrong. They are my life and I wouldn't change anything dahil sa kanila. Okay? Okay, fine. Nakilala ko si Mr. Yiga, nabuntis niya na ako, nagkaanak na ako ng 3, and then isa from the first marriage. Okay lang. Again, there is no, sabi nga nila, no? Yan pa nga isang gusto kong i-correct sa sarili ko. There is no such thing as a failure. Only success and learning. Diba? Success ba yung word dun? Basta may learnings. Ayan. Saan yun dito? Si Ma'am MD. Basahin nga natin yung comment niya. Taas-taas. Sabi ni Ma'am Brianna Lay. Big shout out Ma'am Brianna Lay from Facebook to YouTube. Ka talaga, Ma'am ba? Sino ba kasi nagsabi na magkabalikan sila? Ang pagkakaalam ko, makipagkita lang siya sa tatay ng bata. Yung ibang viewers, talaga di ko maiwasan. Tanungin ko nung level ang kanilang ka-80-80. Nagalit na si Ma'am, oh. Ayan, talaga napagalit niya siya, guys. Saan dun dito? Sabi ni Miss Capricorn, sa nakikita ko, di mo pinagsisihan kasi lahat ng meron ka ngayon nakuha mo mag-isa. Dahil sa nangyari, mas natuto ka pa sa buhay. Basta support ako sa iyo, Madam Pre. Marami akong natutunan sa iyo knowing na mas may edad ako sa iyo. To think 40 na ako, ha. Pero dahan-dahan lang pag-move on ko sa buhay, di ako masyado nag-explore. God bless you more, Madam Pre, and for Kulots. Maraming salamat, Madam. Imagine to receive such comment na mas matanda pa sa akin si Ma'am by 4 years. Mas nakakakuha pa siya ng leksyon sa buhay ko, no, sa kamalian ko. Salamat, Ma'am Miss Capricorn. Ayan. Then sabi ni Ma'am Lani Notaitis, I'm open-minded. Give him another chance. If he's willing to change and focus on your family, there's no harm in trying. If on the second chance, ganun pa din, wala na talaga yung pagbabago. Actually, ma'am, it's not second chance. Siguro mga ano na siya, 13, 14, 15, mga ganun na chances. Ang daming binigay na chances. Para sa mga anak nyo, as long as di pa naman kayo divorce, baka siguro kasi magbabalikan pa din kayo. Just for my own opinion. But I know it's your decision. Best of luck. Thank you po. Maraming salamat. Okay. May nag-comment about narcissist. Sabi ni Ma'am Maribeth. Ma'am Maribeth, hello sa'yo. Maraming salamat sa comment mo. I married a narcissist too back then, sabi niya. But when I found out that he's a notorious narc, kasi yung narcissist, guys, meron siyang iba't ibang klaseng level. And again, a big shout out para sa mga taong galit na sabi, kiniklaim ko na narcissist yung aking ex, no? Na hindi naman siya nagpa-diagnose. If hindi nyo nadaanan, yung nadaanan ko, I am happy for you. Yan lang masasabi ko sa iyo na nag-comment. Sa lahat ng nagagalit sa akin dahil sa paggamit ko ng word na yan, I am hoping, I am praying, I am asking Allah na hindi nyo mapagdaanan yung mga napagdaanan ng mga babae or mga lalaki na nagkaroon ng experience with a narc. Kasi it is a nightmare. I'm not scaring you. It's not a physical, it could be a physical thing, you know, pero hindi ganun eh. Madaming definition, madaming level, madaming intensity level yung pagiging narc. Tumakbo ako habang may lupa pa at hindi na ako nagpakita pa sa kanya, Princess Higa. Kahit anong gawin niyang love bomb, hindi ko na siya pinansin. Talagang 100% no contact talaga. Pero sa situation mo, may anak kasi kayo, kaya mahirap.
Always ask from guidance from God through our daily prayer. Saka laging mas malapit sa iyong family, sa brother mo, mother, sisters, huwag kang papaapekto sa negative comment. Just take it as a challenge. Be thankful also sa mga house help mo, katulad ni Bani, because she's a great blessing too from the Almighty. Maraming salamat naman, Ma'am Maripit. Ang sweet naman talaga ng message mo, ma'am. O ayan, nag-reply si Ma'am MJB69, ho? Nakita nyo, 14 hours ago, ho? Nag-reply si Madam, haba-haba ng reply ni Madam, guys. Oo, sabi niya, na-stress daw siya sa akin, pero makita niyo yung comment niya, na-stress ba talaga siya? Sabi niya, the truth hurts, right, PJY? About daw sa comment niya, na-hurt daw ako, guys. Huwag mong gawing dahilan ng mga bata para makipagbalikan sa ex mo. Parang feeling ko nagalit lang siya sa akin, eh, ganin alaman ang story ng buhay ko, guys, no? Inabandon na kayo ng 3 long years, nagbigay lang siya 2 buwan sustento, okay na sa'yo yon? Self-respect ka naman, Day. Don't be selfish, sabi niya. When it comes to a mom, I salute you, PJY. Kaya mo maging single mom. You don't need Mr. Yiga in your life. Love is blind nga pala, kaya sige, give him another chance. Anyway, it's your life nga naman. Ikaw lang naman mag-suffer. Sa huli, din naman ako or ang followers mo. Tama naman talaga si ma'am. Lunukin mo yung pride mo, Day. Kaya madaming naluloko. Dahil may nagpapaloko at isa ka na dun sa nagpaloko. Grabe si mama katira sa akin. What if hindi mo na siya iniwalayan at di kayo umuwi ng mga bata sa Pinas? Siguro nabaliw ka dun sa Uganda. Now naka-recover ka sa buhay at maganda ang buhay nyo, may sustento pa kay Mr. Yiga, ano pa ang gusto mo, Day? Mandagdagan na naman ng ika-5 kulot sa buhay mo? Sabi niya. Well, ikaw na yan gusto ng honest opinion, at ito ang opinion ko. Ikaw pa din ang final decision ng buhay mo. Magalit ka na, ha? Nandito ka at sinasa publiko mo ang drama mong buhay. Sabi mo mag-comment ako down below, eto nag-comment ako. Huwag kang humingi ng comment or advice kung hindi ka open-minded. Sarilinin mo yung pinagdadaanan mo at ikaw lang din nakakaalam kung anong totoo sa inyo ng ex mo. Yan na sabi mo nga na nagbago na, sana nga. Prayer is the answer sa lahat ng problema mo, PJY. Then nag-reply ako sa kanya, sabi ko sa kanya, ma'am, busy ako right now, usap tayo later. Diba? So anyway, si Ma'am MJ. Ma'am MJ, actually, hindi naman ako nag-deny sa mga kamalian ko sa buhay, okay? Yung mga highlights mo ng mga kamalian ko, ma'am, I agree, you know? I always, nagsabi ako sa inyo yan kung saan ako banda nagkamali, bakit ganito, bakit ganyan. Alam niyo, nakikipag-usap ako sa kaibigan, ganun ang turing ko sa inyo, kahit 3 bilog lang kayo ng lens ng camera. Okay? I always enjoyed talking to you guys, and believe it or not, this became a lifestyle. This became a lifestyle for me. Pag hindi ako nag-vlog at hindi ako nagbasa ng comments ninyo, something is missing. I tried, sabi ng iba, wag mo na i-on yung comment section para hindi nila skip. Guys, hindi talaga ako makatulog. Naka-anxiety siya mga 3 days. Kasi hindi ako sanay ng ganon. If you are watching the story of my life, I want to hear your thoughts. I want to hear your opinions. Otherwise, kung ayaw ko palang makinig at mabasa yung mga opinion ninyo, sana nag-lock ako ng mga comment section ko, di ba? Di ba? Ngayon, about sa pagbabalikan, sino ba nagsabi? Sino sabi? Sino magbalikan kami? Ang sabi ko lang, ginabigyan ko siya ng chance na magsustento siya kay responsibilidad niya yan. Trabaho niya yan. Actually, hindi dapat ako magpasalamat sa kanya, di ba guys? Di ba? Kaya hindi yan regalo para sa akin. Pangbayad yan sa mga bills. Wala pa gani na. Hindi pa gani yan na-cover mostly sa mga expenses ng mga bata. But I try to be grateful. But anyway guys, let me go back inside the house. Yun lang yung gusto kong i-chika sa inyo tonight, no? Tingnan natin ano naman sabihin ni MJ dito sa episode na to. Excited ako, nagkasagutan kami guys, no? Gina-comment niya, ginasagot ko siya in video. But again, maraming salamat again sa mga gustong mag-wholesale ng negosyo natin dito. Guys, i-message nyo si Miss Hannah, mag-video call bago magbayad. Huwag kayong magpauto sa mga scammer. Much love, Princess Higa.